The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na! Inaabangan ng ating mga super seniors. Nasa loob na naman ng sasakyan. Pastor Jeff, good morning. Saan ka naman ngayon? Sa C5 pa rin ba? Hindi, dito tayo. Papuntang Quezon City, meron tayong major speaking engagement para sa isang realty company. Yun naman. O, eto na. Bago ang speaking engagement mo, Pastor, magandang balita muna para sa ating mga kapatid. Yes, bago yan, may maganda lang akong babatiin. Magandang balita to para sa kanya. Si Tito Bert Marquez, napaka-loyal to kay Ted. Okay, super seniors din to. Tito Bert Marquez, thank you so much for tuning in every day. Happy birthday din sa aking kaibigan si Ryan Christie at si June Bioco na meet ko kahapon. Nasa list din natin to na everyday nanonood ng Viola Company. Character study po tayo ng buhay ni Gideon. At kapag sinabi nga natin, dahil sa pagiging salawahan ng bansang Israel, ibig sabihin, sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, maliban kay Yahweh, hinayaan ng Diyos na alipinin sila ng mga kalaban nila, yung Midianites during this time, sa loob ng 7 taon. At again, as always, nagpakumbaba naman tong Israelita, tumawag sa Diyos, pinadala ng Diyos na isang tagapagligtas. Okay? Sa isang tao na gagamitin nga niya sa kamay ng mga Midianites para iligtas yung Israel. Nagpakita kay Gideon yung anghel. Ang sabi, ikaw na magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. May problema lang dito, chatted. Hindi po magiting na sundalo si Gideon. In fact, isa siya sa pinakahamak sa kanilang pamilya. Ang kanila, isa sa pinakamahina, pinakamaliit sa buong Israel. Kumbaga, malayo sa personalidad ni Gideon na gamitin para iligtas ang Israel. Kaya ikaw na parang feeling mo, ako gagamitin ni Lord? Ako, wala nga akong tinapos sa kolehiyo. Ako, wala nga akong alam diyan. Alam nyo, ang key, itong sumunod na sinabi, ang Panginoon ay sumasa iyo. Okay? So sabi ni Gideon, sumagot siya, talagang sumasamin ka ba? Bakit ganito kalagayan namin? Bakit kami inaalipin? Bakit kami gutom? Bakit kami pagod, hirap? Naitanong nyo na rin po ba yan sa Diyos? Okay, buhay ka nga ba, Lord? Bakit kami mahirap sa buhay? Bakit yung nanay ko pa nagka-cancer? Bakit hiwalay yung magulang ko? Kung talagang concerned ka, bakit hirap na hirap kami? Okay? Sabi ni Lord kay Gideon, kasi nga sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Humanap kayo ng ibang source of security, identity, and hope. Ngayon, nanghingi kayong tawad, nandito na ako para iligtas kayo. Kaya sabi po sa mga hukom, sa 6:14, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianites. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Ang galing lang po na to. Sabi, gamitin mo yung buong lakas mo. Yung baga, may contribution ka. Huwag kang half-hearted. Ibuhos mo yung buong dedikasyon mo. And then, ang assurance, yung presensya ko kasama mo. Hindi mo idea to, cargo kita, backup ka ng buong kalangitan. Yan po ang assurance sa atin ng Diyos kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Mahirap mang gawin yung pinapagawa niya, magpatawad ka. Mahalin mo yung asawa mo. Okay? Huwag kang masyado materialistic. Okay? Huwag kang mag-envy. Magpakabait ka. Mahirap gawin yung mga yan, pero sabi ni Lord, gawin mo yung role mo, I'll do my part. My presence will spell all the difference. Kaya po, ikaw na naghihina ngayon, tandaan mo, gawin mo yung role mo, sumunod ka sa Diyos, and He'll give you the grace to carry it through, to finish it, to fulfill it. Amen? Again, ulitin ko lang po, mga hukom sa 6:14, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kwento ni Gideon. Kahit siya isang tao na mahina, ginamit mo siya upang iligtas ang bansang Israel during that time. So tulungan niyo kami, Lord, to see the Gideon in us, na maaaring ma-feel namin, mahina kami, wala kaming tinapos sa pag-aaral, isa kaming mahina, maliit lang na tao. Lord, magagamit mo kami basta kasama namin ang presensya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito sa magandang balita po at inspirasyon hatid ng The Daily Brad. We pray na inyo pong gabayan ang mission today ni Brad Jeff sa pagpapalaganap po ng magandang balita. Lord, we pray sa lahat po ng Virginia, lahat po ng Nanay Virginia, lahat po ng mga ama
na nakikinig ngayon sa aming programa na nagpapagal para po itaguyod ang kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Nanay Virginia Cervantes ng Davao de Oro. Alright, so Brad Jeff, sabi mo meron kang super event. Oo. Yeah. Oo nga. At, But gusto ko i-announce, ano? Yeah. Sige, go ahead. Yeah, kung meron nga po yung mga kumpanya na gusto nyo may spiritual motivation, hindi lang po sa physical at alam nyo yon, kung gusto nyo ng push sa mga tao nyo, ang Daily Brad po, we have the team. I have the team po to do that team building para po merong spiritual aspect yung kumpanya. At ngayon nga po sa Moldex Realty, Miss Maggie D, thank you so much for inviting me. Makita-kita tayo in a while. 10:30 po ang aking slot sa kanila. And I'm sure may motivate sa salita ng Diyos yung mga sales team natin. Ayan. Brad Ted? Okay, sige. So good luck, Brad. At sana nga umabot ka sa takdang panahon. Dahil sabi mo nga matraffic. But definitely, you will be there. I'm sure dahil maaga pa naman alas 8:47. Yan pong ating ikatlong Sulit TV time check. Pangatlo! Okay, Brad Jeff. See you tomorrow, Brad Jeff. Salamat, Brad Ted at Chai. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.